No? Oy, sa ongoing, actually parang natatabunan na ngayon kasi nang pumutok yung issue kay Sandro Mulak at doon sa kanya mga perpetrators, alleged perpetrators ng na kinasuhan niya ng sexual molestation, harassment, etc. na nagkaroon pa nga ng pagdinig sa Senado, parang alam mo yon medyo nag-lay low or natabunan ng mga ibang issue, though nag-viral din yung mga naging appearance ni Nino Mulak sa Senado na nakausap ko personal nung nagkita kami sa burol ni Mother Lily Monteverde, kagagaling lang niya sa Senado doon, at doon niya nga naikwento na medyo nag-hyperventilate siya, itinigil yung pagdinig kasi sinumpong siya ng tumaas ang presyon niya. Alam mo yun, kasi nga dahil nga doon sa parang nababalikan niya yung kwento ng ni Sandro, yung anak niya, na parang siya mismo yung nire-rape or parang siya mismo yung minumulestya, something like that. So, laban dito nga kina Dodi Reyes at saka kay Jojo Nones na mga independent contractors ng GMA7, at may mga aligasyon na nga na kinikwento ni Nino sa amin na humingi na ng tawad sa kanya sa harap mismo ni Annette Gozon, sa bahay ni Attorney Annette Gozon. Si Annette Gozon, isa po yan sa mga matataas na executive ng GMA7. But eventually may lumabas na na parang sinabi ni Attorney Annette doon na labas siya doon sa issue ng paghihingi ng sorry or patawad or what, at hindi niya narinig yung mga sinasabing maghahanap ng charitable institution para mag-donate itong dalawang perpetrators na to at dalawang inaakusahan, kasi dinini na nga nila. May mga ganun ng issue na naglalabasan ngayon na muli ikinalilito ng lahat, kasi nung umpisa syempre lahat ng simpatiya na kay Sandro na minulestya doon after nung sagala nila sa GMA7, etc. bla bla. Tapos nung nagpakita na ng mga text messages, exchange of messages, naiiba yung kwento, lalo pat doon sa Senado. Tatlong senador na very active sa showbiz, sa pangunguna ni Robin Padilla, Senator Bong Revilla, Senator Jingoy Estrada, na tila inaakusahan ng netizens at mga nakakapanood na may bias na agad bilang sa line of questioning daw nila at sa paraan daw ng pag-handle nila is obvious daw na kinakampihan agad nila itong si Nino Mulak bilang mas bigger star nga naman si Nino Mulak, at talagang alam mo yun, iba rin ang nai-contribute sa industry. So although ginagawa yun ng Senado in aid of legislation para lumabas, yung tinatawag nilang in aid of legislation para lumabas yung mga facts at mga datos na kailangan nila, pero yun na nga nalalagay sa parang human scrutiny or yung paghuhusga na wala pa sa tamang venue at legal na usapan. Ako, hindi ko kinakampihan itong sina Jojo at yun, yung isa kasama niya, nakalimutan pangalan, Dodi, no? Na sa ginawa nila, kasi in fact, kinundin ako na yan. Sinabi kong, sabi nga ni Attorney Kapunan, no is no pagdating sa rape, pagdating sa molestation, pagdating sa harassment. Pag no yan. Pag hindi pumapayag ang isang partido o isang concern or involved sa kung anumang act na gagawin, yan, violation yan. So nung time na nagsigaw naghuhumiyaw ng pagsigaw ng justice itong si Sandro, naniwala tayo doon, kagaya ng paniniwala ni Senator Bong base sa nakita lang niya di umano na panginginig nung kinakausap niya itong si Sandro. But then again, meron tayong proper venue para sa mga ganyang pagdinig, dahil base na rin naman sa kaya lang itong napapansin namin ngayon na parang alam mo yon, parang lagnat kasi yan nasa umpisa ang init-init, laging pinag-uusapan, lahat nakikisawsaw, tapos biglang magda-die down, ganyan-ganyan na hanggang sa mawala na lang. Sana lang hindi nga ito tuluyang mawala or mabura sa ating ang tawag nito, mabura sa mga ginagawa ngayon na pag-iimbestiga, kasi ano pa rin ito, sa tingin namin krimen pa rin ito, at dapat talagang mabigyan ng hustisya, dapat na humihingi ng hustisya. Ang amin lang, kasi nababalitaan namin na parang active pa sa pagtatrabaho
itong isa sa kina Dodi at kina Jojo dyan sa GMA7 na parang ang feeling namin, kahit may ginagawa silang sarili nilang investigasyon, siguro marapat na wag muna, alam mo, habang nag-iimbestiga, wag muna pinagtatrabaho, wag muna binibigyan ng assignment. Kasi parang, alam mo yon na again, kung ang iba ay sinasabi nilang, nakikitaan nila ng bias itong mga senador na nag-iimbestiga sa Senado, para sa pamilya ni Sandro at ninyo Mulak, ganoon din naman ang nakikita siguro nung iba sa nababalitaan nilang nagtatrabaho pa pala, aktibo pa pala itong isa sa mga inakusahan ni Sandro dito naman sa GMA7. So, ang madla o ang sambayanan na kagaya ko ay naghahanap din po ng tamang kasagutan para sa hustisya, nalilito na rin. Kasi kung ano lang yun din pinipresent ninyo, at least ako marami rin akong ibang nakukuhanan ng impormasyon, pero yung iba na ordinaryo nakanood lang sa TV o nakabasa lang sa diaryo o narinig lang sa radyo, so kung ano lang sinasabi, di yun yung update na makukuha nila. At kung nandoon yung bias, yun nga yung siyempre maperform sa utak nila na kaya pala ganito, kaya ganyan. But then again, sabi ko nga po sa inyo, ay dapat na nasa proper venue po yan. Kung legal man yan, di dapat nasa proper legal forum yan. At kung usaping hustisya yan, dapat talagang nag-uusgan yan, yung nakakaintindi ng mga pasikot-sikot sa batas, mga teknikalidad, at yung talagang magbibigay ng katarungan sa sinasabi nating na biktima or naapi. Muli, hindi naman ninyo ako inaapi, pero nagpapasalamat po ako, hinihinaan ko po ang aking boses, malumanay, kasi nga po ako'y nagkakaroon pa rin ng problema sa pananalita bilang namamalat pa rin po ako gawa ng panahon. Dahil sa panahon, diba, naulanan, naambunan, nainitan, natuyo ng pawis. Maraming salamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ulit, Ambet Nabus.